Ang mga libingan, isa ito sa sagradong lugar na dapat natin pangalagaan, igalang at pahalagahan. Ang mga lugar na ito ay naging himlayan ng mga taong yumauna at kasama na din ang mga mahal natin sa buhay. Hanggang ngayon, pinagdidipatihan pa rin kung kailan ba talaga nagsimula natutong maglibing ng mga patay ang mga tao noon. Pero ayon pa rin sa mga tansya ng mga scholar ay nagsimula na ito ng 100,000 taon na rin. Alam nyo ba na mayroong isang lugar sa Paris na isang famous destination kahit medyo creepy ang lugar na ito? Ngunit marami talagang na-amaze sa pagbuo sa lugar na ito. Nasisikat pala sa buong mundo. Ang lugar nito ay isang passage na parang tunnel, ngunit ang bibisitay mo lang naman dito ay mga milyong-milyon na mga patay. At ang kapaligiran sa bawat sulok nito ay gawa mismo sa mga nailibing at naiwan ng mga buto o mga bungo ng mga patay na makikita mo rito. Ngayon, paano nga ba nabuo ang lugar na ito at bakit nila ito ginawa? Ano nga ba ang nakatagong misteryo nito? Tara, ating tunghayan ang kwento sa The Catacombs of Paris. Simulan na natin! Misteryo. Ang bawat relihiyon sa buong mundo ay mayroon iba't ibang pamamaraan kung paano ililibing ang isang patay. Depende ito sa paniniwala ng kanilang mga sektor. Halimbawa na lang ang paniniwala ng mga Hinduism at Buddhism na kailangan ng isang bangkay ay dapat i-cremate. Ang cremation kasi ay tumutukoy bilang isang paraan ng disposition ng katawan ng namatay, kung saan ang labi ay sinusunog sa isang malaking pugon hanggang maging abo ito at ilalagay sa isang jar para maging lalagyanan nito. Samantalang sa Islam ay kailangan lamang linisin ang bangkay para balutan ng isang malinis at puting tela. Kailangan ilibing ang isang katawan ng patay na wala pa sa loob ng 24 oras at dadasalan ito at ililibing na. Ang mga Kristiyano naman ay nilalamay muna ang ilang araw ang bangkay na nilagay sa isang kabaong bago ito ilibing. Ngunit mayroon din mga Kristiyano na ginagawa ang cremation kung kinakailangan sa isang sitwasyon. Pero kakaiba ang mga catacombs. Ang catacombs ay isang libingan na daanan sa ilalim ng lupa na gawa ng mga tao. Ang kauna-unang catacombs kasi ay nagsimula sa Rome. Nabuo ang catacombs sa Rome noong pang 1st century at sinimulan ito ng mga Jewish people noon. Sumunod na rin dito ang mga Christian people noon after ng 2nd century mula nang dumarami na sila. Ginawa nila ito dahil pinagbabawal sa loob ng lungsod ang paglilibing ng mga patay at kailangan sa labas ito ng mga pader ng lungsod. Kaya gumawa sila ng underground catacombs. Ginawa kasi nila ang catacombs dahil ipinagbabawal sa kanilang paniniwala ang pag-cremate ng mga patay. Pinaniniwalaan na nabibilang ang mga nailibing sa underground catacombs ang mga apostol na sila Pedro at Paul at ang iba pang mga martir. Nang pumasok na ang 313 AD, naging legal na rin ang catacombs kaya mas lumalawak pa ito. Nang pumasok ang unang bahagi ng ika-9 na siglo, sinakop ng mga Aleman ang Roma. Ito ang naging dahilan kung bakit nilipat ang ibang labi ng mga martir at ng mga saints sa catacombs. Kalaunan ay naambandona na ang lugar na ito at muling natuklasan at nahukay ito noong 1600. Makalipas ang ilang siglo sa Paris, lumitaw ang catacombs bilang isang malikhain at isang maingat na solusyon sa isang malalang problema.
Sa bansang France, ang pinakasentro ng sementeryo o libingan noong ika-5 siglo ay ang Notre Dame des Bois Church na naging pagmamay-ari ng Saint Fortune Parish. Na-demolish ito nang dahil sa mga Normandy nang sinakop nito ang France noong ika-9 na siglo. Ang St. Innocent Cemetery ang naging sentro ng libingan ng mga lugar noon, katulad ng Rue Saint-Denis, Rue de la Ferronnerie, Rue de la Lingerie, at Rue Verger. Dahil naging mataong lugar ito, dahil sa lumalaking komunidad, ang sementeryo ng Holy Innocent ay mas lumaki hanggang naging katabi na nga ito ng Parisian Market. At ito ang Les Halles. Ang Holy Innocent Cemetery na ginamit sa loob ng 500 taon ay naging pinakamalaking sementeryo. Habang lumalaki ang Luzon, lalong sumisikip ang pwesto ng libingan na nagsimula sa kalagitnaan ng ika-17 siglo. Ang mga libingan na ito ay naging bukas sa lahat ng tao na nais maglibing rito, kaso napuno ng mga ito. Sinasabi na ang isang bangkay maagnas sa loob ng 5 taon. After nito, ilang buwan kukunin ang mga buto para ilipat na sa isang charnel house. Ang charnel house ay isang gusali kung saan iniimbak ang mga labi ng tao na madalas itinatayo ito malapit sa simbahan para sa pagdideposito ng mga butong nahukay sa libingan. Halos nagabulan sa mga espasyo ang mga tao at ang sementeryo hanggang naabot niya ito sa mataong lugar ng Les Halles Market. Halos magsama na ang dumi ng palengke at ang dugo ng mga taong namatay na galing sa sementeryo. Kasama na ang mga basura sa kapaligiran na nagkakaroon pa ng mabaho at masangsang na amoy. Maraming mga kilalang manunulat na nagbigay ng mga babala sa mga mamamayan dahil sa mga nagaganap sa kapaligiran ng lungsod ng Paris na pwedeng simulan ng sakit. Katulad na lamang ni Louis Sebastian Mercier na nagbabala tungkol sa cadaverous miasmas. Ang kinatatakot ng manunulat ay magkaroon ng lason sa kapaligiran sa buong lungsod. Sinasabi niya na magkakaroon ng epekto sa mga pagkain na nakaimbak ang mga singaw galing sa mga pinaghahalong dumi, basura at iba pang nakakasira sa kapaligiran. At maaari itong makadulot ng matinding sakit na maaaring kumalat sa buong lungsod. Ang lumalagong pag-aalala sa usaping kalinisan ng kapaligiran ay naikondena ng Parliament of Paris noong 1765 na kailangan ilibing sa bagong sementeryo ang mga bagong patay. Dahil naisip na ng bansang France na dapat na magkaroon ng pagbabago sa lungsod at sisimulan ito sa paglilinis at kaayusan sa kapaligiran. Dumating ang taong 1780 nagsimula na magreklamo mga residente sa Rue de la Lingerie sa kanlurang bahagi ng Holy Innocent Cemetery na nagdudulot ng paghihirap sa paghinga, pagsusuka at delirium o pagbabago sa pag-iisip. Kaya pinimbestigahan nito at natuklasan na ang mga nabubulok na katawan ng patay ay sumabog sa mga cellar ng dingding sa loob ng gusali ng charnel. Dahil sa dami at natambak ng mga patay na nilagay na lamang sa isang lugar lamang. Idiniklara ng Royal Ordinance na ang Holy Innocents ay naging banta sa kalusugan sa lungsod kaya ito ay pinasara. Ang mga kilalang gusali sa Paris na katulad ng Notre Dame, Les Invalides at ang Louvre ay gawa sa mga Lutetia limestone o Paris stone. Ito ang uri ng limestone na sikat na ginagamit sa pagpapatayo ng mga gusali roon. Hinuhukay pa nila ito sa labas ng lungsod kung saan nagiging mina ito para mahukay nila ang mga limestone. Lumawak ang pagmimina sa mga ito sa huling bahagi ng ika-18 siglo kaso napabayaan at humantong ito sa hindi matatag na kondisyon ng minahan. Dumating ang taong 1774, nagkaroon ng malaking sinkhole sa Rue de l'Enfer o tinatawag na daan patungong impyerno. Ang mga kabahayan, kariton at mga tao ay nahulog sa lalim na 84 na talampakan na naging sanhi ng kamatayan. At marami pang mga sinkhole ang lumutang na ikinagalit na ng mga mamamayan. Kaya nadeklara na si King Louis XVI na inspeksyonin ito noong 1977. Inatasan niya si Chief Inspector Charles Axel Guillemot para ayusin ang minahan. Para maging mas matibay ang mga pundasyon nito at para sa kaligtasan na rin ng buong lungsod.
Noong December 1785, sinimulan na ng manggagawa na isa-isahin hukayin ang mga bangkay sa Holy Innocent Cemetery. Para ilipat ang mga ito sa bago nilang himlayan na tatawagin nilang Paris Municipal Usuary na itinalaga noong April 7, 1786. Isa itong uri ng catacombs na ang minahan ng ginawa nilang libingan para dito dalhin ang mga bangkay na galing sa Holy Innocents at sa gabi nila ito tinatrabaho para ilipat ang mga ito. Ito kasi ang pinakamainam na paraan para masolusyonan ang kanilang problema para sa kalinisan ng mga lugar sa Paris. Natigil nga lang ito pansamantala noong 1789 dahil sa France Revolution. Nakatambak lamang ang mga patay noong Reign of Terror pero nasimulan na itong ilibing diretso sa catacombs. Dito na ito tinawag na the Empire of the Dead. Taong 1810 talaga sinimulan buuin at ayusin ang mga kuweba at minahan para sa gagawing catacombs sa pangunguna ni Louis Etienne Héricourt de Thury. Isinaayos ang mga pagsasalansan ng mga buto, kalansay at bungo sa mga pader sa loob ng tunnel. Inaakman niya ang mga gagamiting mga materyales na babagay sa mga pader ng tunnel. Nilikha din niya ang isang silid na magpapakita ng iba't ibang mineral na nagpapakita ng kayamanang mineral ng Paris. Nilagyan din niya ng iba't ibang deformidad ng kalansay na magbibigay ng kagandahan sa loob ng catacombs. Naglagay ng mga monumental tablets na hugis arko na nagbibigay ng mga babala sa mga nakasulat rito. Para mabuo at masabing magandang mausoleum na makikilala sa kanilang lugar. Ang Paris Catacombs ay naging tourist attraction mula pa noong panahon ni Napoleon Bonaparte, na siya ang nag-utos na buksan ito sa publiko noong 1809 para may pakita ang kahalagahan at alaala ng mga taong nakalibing rito. Ang catacombs ay isang magandang gawa ng tao na nagpapakita ng makasaysayan at mga alaala sa mga taong nakalibing rito. Kaya mana ng kaalaman, dapat natin ito iusbong sa tama at kabutihan. Anong masasabi nyo sa video natin ngayon?